Thank you kay Kapogi, Dionisio, sa ating pong mga pagkadang mga konsehales, sa ating pong magiting na Mayor Arvin Salonga at magiging Mayora Dr. Gege, sa lahat po ng mga kasama natin dito sa Buliran at Papaya, mga kaibigang mga member, mga leader, magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Ang napakahalaga ho ng ating pagtitipon-tipon dahil sadyang malapit na po yung ating naasamasam na pagbabago. Nung nakaraan po, nakasubok ang San Antonio ng namuno sa 4th District, pero ang nakamtan po ng mga taga San Antonio ay yung maraming pangako, hindi yung maraming proyekto. At doon po, sa nangako, nakita naman natin kung ano ay yung kaibahan nung paglaki ng ulo. At doon po nakita natin, ginamit yung kanyang kapangyarihan sa mga pag-aagaw ng lupa. Doon po sa napanood nyo sa video kanina. At ang masaklap po, yung inagawan ng lupa ay inihabla pa ng cyber libel crime. Yung may-ari ng lupa na kanyang binakuran, kanyang sinakop, nang hindi naman po binayaran. Hindi naman din siya nakakuha ng anumang certificate sa barangay or sa DA or DAR. Wala rin hong order sa MTC o RRTC na siya ay pwedeng pumosisyon doon sa pag-aari ng iba. Kundi po, patapangan lang. Patapangan lang ng hiya. Ganun po. Kaya po ito si Kong Mengmeng, nung maging congressman, yumaman na, yumabang pa. Ganun ho ang nangyari. Biruin nyo ho, minanapan ng mga tiga makabaklay, tiga piyas, tiga mga minalungaw, yung kanilang pag-aaring lupa na pinoposisyonan at pagmamayari ng kanilang mga ninuno. Bigla ho darating isang congressman, sasakupin yung kanilang pag-aari. Daang hektarya po ang sinakop. At napanood nyo naman siguro kanina yung kanyang ginawa at yung po ay naka-video. Napunan po sila doon sa kanilang pagsusuro dito po sa pag-aari ng mga tiga-piyas at tiga-minalungaw. Napanood nyo po ba ate? Maraming salamat po. Hindi na natin i-replay at magtatagal ho tayo. Kaya po, doon naman tayo tutungo sa ano-ano po ba ang pinangako ni Kong Mengmeng nung nakaraang eleksyon. Dito po natin mababasa at mababatid kung ano-ano po yung kanyang mga pinangakong napako. Unang-una po, walang pipiling scholar, 6,000. Ano ho? 100 estudyante gagawing scholar. Libreng hospital, 10 million health charge per household. Libreng laboratory, dialysis, farm tractor, harvester, libre din. Libre lahat. Proteksyon ng TODA, hindi ho. Proteksyon ng TODA ang nagbibigay ay congressman. Ang nagbibigay po ng prangkisa at tulong sa TODA, yung mga municipal mayor. Pero ipinangako pa rin. Yan po nakita nyo, salita niya, deklara niya, at listahan niya. Ano ho ang nakamit ng mga tiga-Buliran at mga tiga-Papaya? Natupad ho ba yung pangako? Pumalakpak nga ho ng malakas kung uubra. Kung tama yung ating pinag-uusapan. Maraming salamat ho. Kasi ho, dito sa ating pagtayo sa politika, kailangan po maginoo tayong kausap. Kailangan po kung ano yung iyong pagkatao
kung ano yung isalita ay mahalaga. At ito po ang pinaniniwalaan ng mga naglalagay sa iyo. Ang magluluklok sa iyo ay hindi mo kailangan bulahin lang at paniwalain na kamukha ng mga pinangakuan din sa hospital. Pinangakuan din doon sa mga may sakit. Naka-live ho yun. Hindi kayo pwedeng tulungan ang hindi kayo magla-live. At kung makatanong, ubod din ng yabang, magkano ang kailangan mo? 70,000, 100,000, 200,000, 4,000. O padadala niya, ibibigay niya. Daan ho, yung pinangatuan ng naka-live. Pero wala naman pong ibinigay. Kung merong man pinangako ang 100, baka ho minabigyan doon 2 o 3 na tao. Pero doon ho sa pagla-live, si Congressman Vlogger, akala nyo ho lahat binigyan. Ubod ng bait, sasabihin nyo, napakagalante. Pero hindi po binibigyan. At tingin ko po, napanood nyo na naman din kanina, isa po yung tiga-Buliran sa pinangakuan. Isa po yung taga San Leonardo at isa po yung taga KC1, San Antonio rin. Napanood nyo rin ho siguro kanina ating. Salamat ho. At nang malaman nyo na hindi ho gawa-gawa ni Mayor Elan ang istorya. Deklarasyon po ito ng mga tao na kausap niya at inilive niya, ginamit yung mga may sakit. Pinagkakitaan pa. Lulukuhin lang pala. At ito pa po ang maganda, nangako ho ng binhi at pataba sa mga magsasaka sa Gapan. Pero ito po, isang senior citizen ang kanilang inilive din, naka-Facebook. Pakinggan po natin yung deklara at interview dito sa isang magsasaka sa Gapan. Ano? Sabi niyo na libreng binhi, libreng pataba, libreng roto. Wala po akong babawan dito. Bakit? Ewan ko po. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa bayo. Hindi po lahat nagkakaroon. Nanghingi ba kayo ng libreng sila? Opo. Wala po. Nagpunta kayo ng Yung Mura, tsaka si Boy Pascual. Nung na harvester, nalibre ba yung harvester nyo? Focus ka muna sa atin, 10 minutes na hihingi ko sa'yo. Putang ina mo, ilan na ganyo? Hindot ka! Putang ina mo! Putang ina mo! Ilan na ganyo? Putang ina mo! Hindot ka! Putang ina mo! Pero tarantado ka, gago ka, hindot ka! Putang ina mo! Putang ina mo, ilan na ganyo? Putang ina mo din! Putang ina mo! Hayop ka! Putang ina mo! Mayor, ilan na ganyo? Putang ina mo! Gago ka! Tarantado ka, ilan na ganyo? Putang ina mo! Palibasa, wala kang maipakita ng ginawa nyo! Ano? Sa loob yun, pinukuryente sila sa kami. Pwede yung hirap request na inaabot nila. Ano, may nakakagalitan ako. Sasaksakan ko na siya po. Nobel. Hindi siya sugato siya po paliwanag po. Kung paano pag nagkaroon siya na siya po sa katawan, sinaksak lang ng pulis yun. Diba, nagalit ako rito. Ako rin, parang makasumunod yun. Pag itinulong mo yun, kaya nga naubos ko lang yan. Eh, dami wala kang aso rin yan. Pag inyo tundo basic kayo. Ayun po, kanina, nasaksihan nyo yung kausap ni Kong Mingming na magsasaka na pinangakuan ng binhi. Kung napansin nyo ho, yung tanong niya sa matanda, bakit? Hindi raw niya nalalaman na nagkaiba. Ano yun? Tama ho ba? Maghingi ba kayo ng binhi? Ganun ho, tratuhin yung senior citizen. Kumbaga ho, walang modo. Matatas lang ito at magaling magmura. Nakita nyo naman ho, 71 mura yung inabot ni Mayor Elan. Ako ho yun. Mga kaibigan dito sa San Antonio. Ano? Yung minumura si Mayor Elan. 7 times na awardee ng DILG na mahusay na pamamahala ng
higing mayor. Pero sila ho, kahit minsan hindi po nanalo ng SGNC. Sabay ho kasi sabay ni Mayor Arvin na pagkuha at pag-receive ng award dito po sa SGLT. 7 time po ako. Pero yung Gapan, kahit minsan, wala naman ho. At yung pong Gapan, drawing pa lang yung hospital. Doon ho, sa San Leonardo, meron ng hospital. At kahit ho, ambulansya ng mga Gapan, naghahatid ng pasyente sa aming hospital na level 1. Dati ho, infirmary yun. Naging level 1, San Leonardo Hospital na ngayon. At yung pong kanilang ambulansya, makikita natin, naghahatid ng pasyente doon mismo. Dahil kami po, wala naman pinipili. Para po sa ating lahat yun. Para po sa 4th District. Meron na ho doong paanakan, meron na ho mga anti-rabies, kaya ho, mayroong laboratory, meron na ho kaming mga x-ray, po pwede ho kayo rin pa-check up. Welcome din po kayo doon sa level 1 na kakayahan. At doon po, yung sinasabi ni Kapitan Boy Paslang na marami siyang alagang asong ulol na pinawalan niya at pagka kayo ay pinatugis at nakagat, magkaka-rabies ho kayo. Sa San Leonardo Hospital, meron hong pang-injection sa rabies. Pero wag na ho nating hintayin yun. Wag ho nating pasakop yung San Antonio sa Gapan. At papainan lang kayo ng shabu nung mag-ama. Kung ano raw po yung bunga, mali. Ulitin ko, kung ano raw po yung puno, siya ring bunga. Tama ho ba? At mukhang itong si Kong Mengmeng, nung maging estudyante sa school sa Gapan, mukhang hindi natuto. Kasi ho, tayo po, mga magulang at mga apo natin, sa ating paggising, iginagayak na po yung ating mga anak. Tinuturuan natin ng magandang asal. Tinuturuan natin maging magalang, respetado, at huwag magsisinungaling. Ano po ba yung tawag doon sa ganong pinag-aaralan sa school? Yung pong ating GM, ano ho na nga yun? Sabi nga, GMRC. Ano na nga yung GMRC? Para baka akala, ako lang ang may alam. Ayun po. Good manners and right conduct. Sigurado ko absent si Kong Mengmeng nung ituro yon. Kaya hindi ko alam. Ano po? Hindi alam ang pag-uugali at ito ba ang ituturo natin sa ating mga kadistrito, kababayan, at ito ba ang kailangang maging modelo ng ating mga anak, ng ating mga kasamahan dito. Mga kaibigan, mga kasama, meron pa rin isang kasabihan. Be kind, be fair, be true, be honest. All of these things will come back to you. Lahat daw po babalik din sa atin. Kaya po, what goes around, comes around. Yan po, babalik din lahat sa atin. Kaya yung pagsisinungaling mo, pagmamalabis, pang-aabuso, babalik din sa iyo. At ito na ho ang panahon ng pagbabalik. Ibalik po natin si Doktora Maricel Natividad Naganyo. Itigil na po ang pang-aabuso, itigil na ang agaw lupa, itigil na ang pagmamalabis, itigil na ang pagwawalang hiya at pagkabastos. Huwag turuan ng pagkabastos ang mga taga San Antonio. Itigil na po ang pangako na napapako. Bigyan natin ang pagkakataon ang mga taga San Antonio, bigyan natin ang pagkakataon ng kabataan at senior citizen dito sa ating bayan. Ibalik po natin, Doktora Maricel Natividad Naganyo. Maraming salamat po. Kaya sa inyo lahat. Pakipalakpak nga po yung likod kung nadidinig ako. Ayun. Pasensya na ho at paus na si Doktora. Pero ako po ay lubos na nagagalak. Madadamay yata ako sa pag-iyak ni Konsehal Roy. Maraming salamat ho mga taga Santa Barbara. Ang inyo pong doktora ay nandito sa inyong harapan ngayon. Nanghihingi po ng tulong, ng suporta, ng boto. Pwede ho ba?
At alam po naman ninyo, noong 2019 na tinulungan ninyo si Doktora, sabi noong dati, bago ako dumating dito sa San Antonio noon, para daw nakalimutan na yung mga barangay ninyo doon, kasama yung Panabingan, at yung Kamahuan, at yung San Jose. Pero kay Doktora po, malapit na malapit kayo kahit sabi nila ang layo ninyo. Dahil wala pong malayo, wala pong dahilan kung gustong puntahan. Kaya salamat po at si Doktora Maricel, pinagbigyan nyo ng pagkakataon na naging lingkod bayan ninyo. At nakita naman po ninyo, sinuklian ni Doktora Maricel, yung pong itinulong nyo sa atin. Katulad ng nadinig natin, nandyan po, dumaloy, marami tayong naging scholars. Ang mga tulong sa mga nagkakasakit, sa mga na-hospital. Wala lang po kasing akap noon, pero meron noon, AIX, no? Dami po natin mga pinag-aral sa TESDA, madami po tayong napagtrabaho sa tupad, at bawat programa ng ating gobyerno na ibaba natin sa inyong barangay. Siyempre po, kung minsan hinahanap-hanap natin proyekto, pero alam niyo po, saganang-sagana sa proyekto. Yung bagong barangay hall, yung pagsisemento sa kalsada sa Santa Barbara. At hindi lang po sa Santa Barbara, maraming proyekto si Doktora Maricel. Yun pong mga pinabayaang barangay nun, sabi nila, nandyan, meron po tayong mga bagong barangay hall o ginamit na daycare center sa Panabingan. Meron po sa Kamahuan. Meron po sa San Jose, no? Dito po sa Gawing Bayan, meron po tayo ding Senior Citizen Center at Daycare Center sa Barangay Maugat. Meron din pong gusali sa Barangay ng Hulo. May bago pong barangay hall, ang Santo Cristo. No po? At iba pa po dyan yung mga napasementuhan nating kalsada katulad ng sa inyo. Napakahaba pong farm to market road. Sa Barangay Papaya, meron po sa Lawang Kupang, meron po sa San Francisco, at mga slope protection program po, meron sa Hulo, meron po sa Buliran, meron po sa Luyos. So marami pong ginawa, proyekto si Doktora. Ang kulang po kay Doktora, katulad po ngayon, walang boses, hindi po tayo masalita. Ano po? Kasi nung pong 2022, ano po ang nangyari? Kinapos po si Doktora. Ano po? Nagkulang po si Doktora Maricel. Dahil sa paninira kay Doktora na wala tayong ginawa sa ating panunungkulan. So, sa inyo po ba sa Santa Barbara, masasabing walang ginawa si Doktora? Alam niyo po, naniniwala din kasi tayo, parang si Mayor Arvin lang no? Gawa, hindi salita. Alam ko naman, mas gugusto salita lang ng salita. Si Doktora ho kasi hindi mahilig sa Facebook. Ngayon na lamang ho tayo nagkakaroon ng papakita sa mga social media. Hindi daw po nalaman ng ating kababayan na ang dami palang proyekto. Kasi po, sa pag-ikot ko, sabi nila, Doktora, pasensya na, nabudol yata kami. Naniwala kami. Maraming humingiti na wala kang naging proyekto. Hindi namin nalaman. Kaya po ngayon, ipinapaalam natin kasi hindi lang po dito tumalab, kundi sa buong distrito Gayong, lahat po ng bayan, lungsod. Sagapan nga po, bawal tayong maglagay ng proyekto, pero ito po, marami tayong naipagawa. Sa kapitbahay po natin, pumunta tayo ng Cambiao, San Isidro, sa Jaén, San Leonardo, Peñaranda, General Tino. Lahat po na yan, kabut kaliwat kanan, paninira na walang proyekto si Doktora Maricel. Pero makikita po natin ang sangkaterbang barangay hall, gymnasium, eskwelahan, senior citizen center, daycare center. Lahat po ng pwedeng pakinabangan sa barangay, ipinaabot ni Doktora Maricel. So sa inyong lahat, ang inyo pong lingkod ay narito muli
Pwede ho bang humingi pa ng isang tulong sa inyo? Kung yung mga napaniwala na budol noon, marami na daw po ang hindi naniniwala. Kaso po, may bago na namang paninira kay doktora. Kasi sasabihin nun, hindi natatalab yung walang proyekto. Alam na nilang maraming proyekto si doktora. Kabisado na nandyan, nakita na nila yung proyekto ni doktora. Iba naman. Baka po napanood ninyo. Ako daw po ay nagpatigil ng pondo sa pagbibigay ng tulong sa ospital. Napakinggan niyo po ba yon? Papaano naman ho? Ako lang po ay magpapaliwanag at papasubalian natin. Ito ay talagang kasinungalingan lamang po. Dahil paano naman ho ang isang katulad ni doktora na maliit, wala naman sa posisyon, paano po natin uutusan ang COMELEC, ang national agencies para i-freeze yung mga accounts na ito? Gayong alam natin na ito po ay COMELEC election ban. Di po ba? Kada 3 taon na maghahalalan, pag kumampana na po, kampanya na, bawal na yung ayuda na walang pahintulot ng COMELEC. Alam po ninyo, dito sa atin, hindi pa kayo naabot ng bigas ni Governor, hindi po ba? Bagamat sa ibang bayan, nakapagsimula na. Pero sa iba, nakatapos na dahil sumusunod po si Governor sa batas. Na pagtungtong ng kampanyahan, hinto muna yung ayuda pag hindi pinayagan ng COMELEC. Paano po tayo magluluklok, magtitiwala, mambabatas? Pero baka hindi alam yung batas o dili kaya talaga pong minamali yung batas para siraan si Doktora Maricel. Kung kay Doktora po, kayang-kayang gawin, sipin po ninyo kung sa inyo, mas lalo po sigurong kayang gawin. Kaya't sa inyong lahat, alam ko po, kapag tayo ay magluluklok, hindi lamang tayo tumitingin sa programa. Check naman kay Doktora. Ang ex po kay Doktora, yung pong pagbibitiw ng mga masasakit na salita. Hindi po natin gagamitin yung karamdaman ninyo para lamang sumikat, maging popular. Hindi na po kayo kailangan ipangalandakan pa para lamang bigyan ng tulong. Si Doktora po, madalas bumibisita sa barangay ninyo kung ano po yung pagkakakilala nyo sa akin. Pagtalikod ko po, yun pa rin ho yung Doktora. Hindi ho nag-iiba ng anyo, hindi po nag-iiba ng ugali. At lagi-lagi po, yung pagtingin sa inyo may paggalang, may pagrespeto. Hindi po yuyurakan yung inyo pong mga karapatan. Kaya't sana po, mga taga Santa Barbara, pwede po bang one more chance kay Doktora? Pwede ho ba sa likod? Wala naman ho tayong ibang kagustuhan, kundi makatuwang. Pag nanalo si Doktora, mananalo po ba? Sa Santa Barbara. Itatalaga na ho nating congressman doon si Consihal Roy. No. Sana yung kinatawan ni Doktora doon sa Santa Barbara. Di po ba? Meron na kayong sariling congressman nyo doon. Ayos po ba yun? Ayun, para lalo mas mabilis. At alam po ninyo talagang yun pong ating tinutulungan, mga magsasaka, hindi lang po sa Santa Barbara, sa KC1, na kahit wala tayo sa panunungkulan, tinutulong po natin yung ating mga makinarya para makatulong sa mga magsasaka. Kaya't lalo pa siguro kung muli ninyong ibabalik si Doktora Maricel Naganyo. At dito po naman, sa bayan ng San Antonio, 1,000% sure na. Di po ba? Magiging alkalde, si Doktora Gege Salonga Esquivel. Pareho naman ho kaming cute, di ba? No. Parehong manggagamot, kaya alam niyo kapakanan ang idudulot. Siguradong sigurado, yung Vice Mayor natin, noon pa man, yung suporta kay Doktora Maricel, si Mayor Arvin Salonga. At yung ating 8 konsihal, pwede ho bang i-package nyo na si Doktora? I-bonus na.
Pwede po ba yun? Santa Barbara! Ay, yun na lamang po at sa tuwi-tuwi na tayo po ay nandito kasama ng Partido Kalagang Umali, kay Governor Oye Matias Umali, kasama po si Vice Governor Lemon Umali. At syempre po, nakikita ko doon, sana po tulungan din natin, kaibigan nating lahat, Senator Bong Revilla at Senator Dante Marcoleta. So sa inyong lahat, nagpapasalamat po at aasa ba si Doktora? Maaasahan ang Santa Barbara? Maaasahan? Isang masigabong palakpakan nga po para sa Panginoon at para sa inyong lahat. Narito po lagi, Doktora Maricel Natividad Naganyo. Maraming pong salamat.